Kaya nga sabi ko din, ang problema din naman sa ibang kabataan kasi alam lang nila yung karapatan nila. Pero hindi nila alam yung responsibilidad nila. Pero dito sa school namin, kaya hindi kami lagi nauubusan dito lagi ng symposium when it comes sa kanilang um, rights. Kasi sinasabi din namin din sa kanila, ano yung responsibilidad ninyo? Dito yung mga bata dito alam nila, sa ganitong edad pwede na makasuhan. Sa ganitong edad pwede na silang managot sa batas. 'Di ba? At least, oo, may kalayaan sila, pero alam din nila yung limitations din nila bilang isang bata. Okay? So, through the years po, nagkaroon po talaga ng improvement yung school. Yes. Pagsabay po sa pag-iba ng society. Yes, sinasabayan natin. 'Di ba? Kasi ay naman din sa pag-aaral eh. Kumbaga, evidence-based naman yan eh. Di ba? Nakita sa pag-aaral kung bakit ba maraming batang nagdadrop. Bakit ba mga maraming bata na walang ganang pasok sa eskwelahan? Bakit ba may mga bata na... Kumbaga, pinakinggan din naman sila ng gobyerno natin. And kami sa school, syempre, batas yun, sundin natin. Di ba? Kasi yun yung nakakabuti naman eh. Di ba? So, yun yung proud kami sa school namin. Kaya nga, nung last November, nung 2024, sineselebrate din yung National Children's Month. And dagdag ko lang din sa iyo, yung DepEd NCR, yung regional focal namin doon sa Youth Formation Division, pumili ng city na pagdadausan ng kick-off. And syempre, ang napili Valenzuela City. Why? Kasi ang Valenzuela City is yung first fact-finding city sa buong mundo na kung saan dito may maayos tayong sistema pagdating sa pagpoprotekta ng kabataan. So, kaya napili ang Valenzuela City. And proud ako sa dami ng eskwela at sa dami ng city. Lawang Bato National High School yung napiling pagdausan dito. Kasi since 2016, in-implement na namin talaga yung mga programs. Siguro kasi nagkakaroon kasi ng problema lang din sa ibang mga katabi nating mga paaralan kasi yung pag-implement. Pero kailangan na talaga natin mag-extra effort na ipaunawa. Kasi nandiyan yung nandiyan pa yung stigma ng ibang mga paligid natin eh. 'Di ba? So ako mapaunawa na natin na maigi sa ating mga stakeholders na ano ba ang purpose na ito, para saan ba ito, para sa ikabubuti natin ng lahat. Naniniwala ako pag nagtulungan naman may implement ang maayos eh. So yun yung nangyari sa amin since 2016 hanggang ngayon. So proud ako na kahit sinong bata ang tanongin mo dyan sa labas, nagkaroon sila ng problema, laging kasama sa first option nila sa guidance office. Nung last time, nung Tuesday lang, may bata naglayas sa kanila, napagalitan ng parent. Saan unang tumakbo, hindi sa kaibigan sa guidance office. So, masaya sa pakiramdam namin yan. Nakasama na kami sa option nila. So, last na po, sir. Sige lang, no problem. Ano po yung motivation ninyo para mag-keep on going lang po sa work ninyo despite of gaano po ka-stressful? Kasi araw-araw po iba-iba yung problems na kinakaharap. Okay. Actually, open ko lang din sa Iha. Napaka-pauwi ng bilang namin. And karamihan sa kabatch ko, wala na. Ako na lang ang natira talaga sa batch namin. Okay? Talaga ako na lang natira. Tatanong ko rin sa sarili ko yan eh. Ano ba yung nagpapaano sa akin? Nagpa-motivate? Well, sa lahat, hindi naman mataas ang sahod. Ayan ha. Tako sinasabi ko, walang pera sa trabaho ko. Actually, pro bono pa nga ito eh. Ano yung pro bono? More on charity works na pa nga dyan. Walang OT, ganyan. So, today, sabi ko, ano ba yung nagpapaano sa akin? Siguro kasi feeling ko ito yung calling sa akin na lang ng Diyos. Kasi, yung totoong happiness naman, hindi naman sa material na bagay palagi. Sa akin kasi siguro, nambuhay na ako ng simpleng tao na lang, na basta nabibili ko yung gusto ko, nagagawa ko yung gusto ko, nakakagala ako. Kasi ang pagpapala naman ng Diyos yan, kasunod naman din yun, basta gumawa ka ng mabuti sa kapwa. So, yun yung nagpapamotivate sa akin na kapag may bata, ako nakikita na gumaganda yung buhay. Yun yung nagpapamotivate sa akin. Kasi sa dami na naging client ko, pag nakikita ko yung iba na bumabalik pa rin kahit sa college na sila,
Tapos malalaman ko, graduate na. Yan, kagaya nung ginawa nyo ngayon. No? Meron ako dito isang student bumalik sa akin. Yun, motivation na sa akin yun. Imagine mo, daming school na may guidance. Counselor, di ba? Parang bakit bumalik? So may mga ganyan akong eksena na nagpapa-motivate sa akin. Na marami pang kailangan ng serbisyo ko. Sa totoo lang, sa private school, alam ng teacher niya pag narinig to ngayon. Sa private, malaki ang sahod ng guidance counselor. Yes, kasi bakit? Malaking part sila ng ng pag yung isang eskwelahan is dito, yung ISO certification, yung nagpapataas ng standard. So, malaking part ng guidance doon. Since konti nga lang, syempre, law of supply and demand, mas malaki ang sahod. Pero dito kasi, sabi ko nga palagi, dito kasi syempre public dito wala namang kakayang bumayad sa private para magandang services ng guidance office. Pero sa akin dito na lang yung humanitarian na ko na lang din sa kanila. Kasi masaya ako palagi na kapag merong bata na gumaganda yung takbo ng buhay. Kasi ibig sabihin nun, meron kang batang naisalba, at least bumabawas na siya sa problema ng Pilipinas, di ba? Hindi na siya dadagdag sa kahirapan, hindi na siya dadagdag sa mga walang trabaho. Masaya na ako noon, di ba? Pero hindi ko pa rin naman sinasarado yung pintuan ko sa ibang bagay. Pero sa ngayon, masaya pa ako dito. Yun lang naman po. Yun Sir. lang Thank you naman. po sa pag-share na experience. Thank you! Picture tayo. Meron pa ba next? Ay, isa lang ba yun? Yun lang yun? Opo.